Ngayon po ay tatalakayin po natin ang ika-6 na salitang binigkas ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay makikita po natin in John 19:30. At ito po ang sabi. So when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished. It is finished." And bowing His head, He gave up His spirit. So ito po ang ika-6 na binigkas ng Panginoong salita, it is finished. Alam niyo, yung salita pong it is finished ay hindi po salita na bunga po ng kabiguan, pagkatalo. Hindi po ito ang salitang binigkas ng Panginoon na tumanggap po ng pagkatalo dahil sa kanya po kamatayan sa krus ng Kalbaryo. It is not so. Ito pong salita ng Panginoong Hesus na it is finished. Ito po ay heaven heralding victorious proclamation ang tagumpay na kanyang inaccomplish sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ito pong salitang it is finished ay mula po sa Greek word na tetelestai, T-E-T-E-L-E-S-T-A-I, tetelestai, which means paid in full. At ito pong salitang ito, kadalasan ay ginagamit po as a term dating po sa accounting. Ang ibig pong sabihin na yung atin pong mga utang ay nabayaran na po ng lubos. Amen. Ito po ay statement na ayaw ni Satan marinig. Narinintay po ng kalangitan na usali ng Panginoon Hesus. At ito po yung statement na nagbago ng takbo ng sangkatauhan. Ito pong statement na ito ay nagbigay ng karangalan sa Father God, kahiyan kay Satan at kalungkutan sa impyerno habang panahon. Sapagkat ito pong statement na ito ay nagpapaabot ng kaganapan o pagtatapos ng misyon ng Panginoong Jesucristo at siyang kadahilanan kung bakit siya dumating sa mundo. Ang mission niya po kung bakit po siya dumating sa mundong ito in obedience to God the Father according to John 10:17 and 18 is to save the world, to destroy the works of the devil, to redeem humanity from the curse that is upon her, and to give her a new life. One of its kind life na ang Diyos lamang through our Lord Jesus Christ ang pwedeng magbigay. Ito po ay declaration ng isang taong nagtagumpay sa labanan. It is finished. Statement na kinakailangang maitimo sa ating puso upang mabuhay po tayong matagumpay. Dahil bunga po ng declaration ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na nag-define ng kanyang finished work, ay dumating po sa atin ang kaligtasan. Yung pong pinaka-importante sa buhay ng tao noon, ngayon, bukas at habang panahon, ang salvation. And Jesus Christ provided that great salvation for us completely, totally. He paid our debt in full. He made Himself as a ransom for many, a living sacrifice, the Lamb of God who take away the sins of the world. Ikalawa, pag dumating sa atin ay healing in health. Healing in health has come to us. Ano man pong kasalanan, maliit o malaki, sinasadya o hindi, bago pa lang o matagal na, ay meron po siyang dalang grips, sorrows, meron siyang dalang pain, meron siyang dalang fear, meron siyang dalang guilt, condemnation, at siya po'y merong dalang sakit at karamdaman patungo sa kamatayan. Pero dahil po sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na yung kanyang dugo ay tumulo mula ulo hanggang talampakan sa lupa, at ang kanya pong likod ay nasugatan ng 39 sa whipping post, tayo po'y naalis sa grips, sorrows, fear, worry, anxiety, guilt, condemnation, shame, at ang lahat ng ating mga karamdaman. Ano po ang tawag sa Kanya?
may lunas o wala sa medical science at medical field, ay pinagaling niya na lahat. Ikatatlo pong bagay na dumating sa atin, joy has come to us. Dati po, puno po tayo ng lungkot, pag-aalala, pagkabalisa, pagkataranta, panlulumo ng buhay, oppression, depression, tormentation of the mind. But now, it was replaced with joy. Niya po ay walang hanggang kagalakan, walang hanggang kaligayahan ng puso. In fourth, peace has come to us. Amen. And again, in John 20:19 to 20, especially verse 19, puno sila ng takot sa upper room because of the Jew. They shut the door. They were in quarantine. And the Lord appeared to them and said, peace be with you. Pag na kay Jesus po tayo, ang peace ay dala natin. Hindi naman niya sinabi na hindi tayo makakarinig ng kaguluhan sa mundong ito. Hindi naman niya ipinangako na wala pong problema tayo makikita sa mundong ito. He don't promise that. Ang ipinangako po niya, sa gitna ng kaguluhan, panik, takot ng mundo, meron tayong kapayapaan. Yan po ang pangako. Blessing has come to us. Dumating po sa atin ang marami pong pagpapala. Nang wala pa po tayo sa Panginoong Jesucristo, ang suma sa atin po ay sumpa. Dahil lahat po ng susuway sa kautusan ng Diyos ay mabubuhay sa sumpa. Because disobedience to the law of God brings curse. Wisdom, sanctification, and righteousness have come to us. Sumatin po ang karunungan, kalinisan, at pagiging matuwid. Yung verse 7, power has come to us. Dati po nun, powerless po tayo, useless. Lagi na lang po tayong ino-overpower ng diablo. Lagi na lang tayong dino-dominate. Kaya pahirapan, ginugulo, tinatakot, sinasaktan. Pero dahil po sa Panginoong Jesucristo, everything changed. You have to use that again and again. Dahil hindi po nag-expire yan. Amen. Nawawalan lang ng bisa yan pag tayo po ay nag-backslide. Kaya wag po tayo magbabackslide. Huwag tayong susuway sa Diyos. Hanggang tayo po ay nasa pagsunod, hindi po pwedeng mag-expire yan. At kahit saan tayo pumunta, dala natin yung exceeding great power na yan. Glory to God. Immunity has come to us. Dumating po sa atin ang immunidad. Honor and exaltation have come to us. Ang pagtataas ng Diyos at pagpaparangal ay dumating sa atin. Ephesians. Dati nun, tapak-tapakan po tayo ni Satan, nasa ibaba po tayo, para tayong maliit na alikabok na hindi makita. Tinatapakan ng diablo. Na tayo po'y nagmamakaawa kay Satan, na tayo po'y lubayan, pero wala tayong magawa. Pero nung si Jesus po'y magbayad sa krus ng Kalbaryo ng kanyang buhay, at siya po'y sumating mga puso, nagbago na po yun. Si Satan po ngayon ang tinatapak-tapakan natin. Tinaas tayo ng Diyos, pinarangalan. Inupo po tayo sa upo ang kinalalagyan ng Panginoon. Inilagay tayo sa lugar na kinalalagyan ni Jesus. Eh, hindi tayo maabot ng mga virus na yan. Ng mga heat wave na yan. Hindi po tayo maabot ng mga wind na yan na meron pong dalang bakterya. Hindi po tayo maabot. 10, wealth has come to us. Dati po mahirap tayo dahil wala pong nasa kasalanan ng yayaman. Ang totoo pong kayamanan ay kaligtasan, kapayapaan, kalusugan. Yan pong totoong kayamanan. Even doon sa mundo, ang kayamanan po ay ginto, pilak, milyon, bilyon, ari-arian, mansion, resort, at iba pa po mga luxury things or luxurious things. At pag ang isang tayo nasa kasalanan sa mata ng Diyos, ano man meron siya, siya po'y puro. At yun po tayo. But because of our Lord Jesus Christ, it was reversed. Lastly, victory has come to us. Sa gitna po ng lahat ng mangyayari sa mundong ito, noon, ngayon, bukas, at sa susunod pang araw,
hanggang bago bumaba ang Panginoong Isus sa rapture of the church. Tinakda na po ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon siya tayo ay maging overcome. Tinakda niya. Kaya wag po tayong tumigil sa pananampalataya, sa pagsunod, sa pamumuhay kagaya ng Panginoon. At ito po ang last word ko sa lahat. Prepare yourself. Live ready. Rapture ready. Crisis ready. Holy Spirit invasion ready. Pray deeply. Pray dearly. Pray continually. Rebel in prayer. Prepare. Pray. Be pure. Be pure, holy, soft, humble heart. Kaya kung may sin ka, i-repent mo, i-renounce mo. Hanggang may oras pa. Pass. Give, go. Win. And shut yourself in the presence of God. Hanggang judgment ay matapos. Isaiah 26:20. Ang merong pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa kanyang iglesia at sa bawat bansa sa ibabaw ng lupa.